DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang puta-putang Iran balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iran sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa number 1 pop music station DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programa Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabuwasan.
Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong talas programan maabig iya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal, agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Agunatan na Huwebes, Pizza 11 at bulan na September 2025, 106 days to go before Christmas. Jad ulo na balitad lokal. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Pulis Kalasyaw analunggaring kaya rin na aresto so drug poser Davidlan Balay. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Service warrant imparesibe na Ordanita City Police laki na walaan na kaso dyan Baguio City. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Akulaw intilak na live-in partner to niya nababalang. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. 46 anyos siya BE at alapos legan niya umbiwal tangag karsada. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Misi siya tinanan na asawaton niya ng Bicol. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Jabalat at ulo na balita at nasyonal. Suspension ng Governor Omale imparsibe na DILG. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Atong Gretchen tan anam o 60 sangkot sinupwena na DOJ. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. 31 Irando Lugana na diskaya is ipasubasta na BOC. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. 30 milyon ya donasyon adakinan na Senador Chis Escudero, kontraktor ipatawag na Comelec. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Sa nasuwan na diskaya si Mablay at State Witness unong adakinan ridon. Balitad kabosan, Jed Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabuwasan. Tanatan wajaray detalye ada balitad lokal. Lapod aga impanta talusanan na sanasawa BE ng Bicol at oras na alas 4:30 na palbangon na nasayat and report dyan police station na Bugalyon na Eric Lidan na Madrid 29 anyos yunong ad palapag to da pulis sa may asawaton na kinabatod nga ranya Mary Angelica Cabrera Madrid 29 anyos nan Bicol panamaglay na impangisabit na lamanto niya ada loob na abong sa rekabiyangan na bugal yung pulis o tampol ya 5 ading kagawa na insidente. Base da investigasyon na pulis sa tanunong ada palapag na sawa na biktima si kare kapansasangsangan manlapula da samay Hulyo 25, 2025 sanan September 7, 2025 alas 6 na labi sa may asawa na biktima so imalis jadabong tanlima at barangay Matalaba Lingayen Pangasinan jad oras na alas 12:10 na palbangon sanan September 8 si Katoy anampat at abong piyan na si Katoy na ogip
lapod agira man tutungtong at sa may asawa to sa may biktima so wala at basil yung kwarto na akarangal na kalabog tantampol yan niluban na asawa na biktima so abitlan kwarto aning nang sa picture frame ya wala da flooring na abitlan na abong na nanap sa biktima adiskubriton wala at paway tan si katulay akarokul liliingan na abitlan asawa na biktima bangbalat at agla na bangon yang gada pinawil sa abitlang kwarto tan di man to diskubre ya wala solubir ya ang itakiran na saya beklaw na biktima tampol yan awit si biktima ada sang kasinggaran niya patambalan bangbalat si kato so indeclaran dead on arrival ang kapoy foul play ada sayan insidente unong at saray kabiyangan na pulis. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 46 anyos. Yabiin ang bubaltang karsada talapos ng motorsiklo. Agawas so aksidente at oras na alas 6:50 na Kabuasan. Jad Barangay Santa Maria, San Jacinto, Pangasinan. Akagamor na sugatan gasgas jad nanurang party na laman si Geraldine de la Cruz Eliasos. Kaya rin si Kato at talapos na motorsiklo ya Black Honda Click 125 yang gapoy plaka tansaya sumama ni Juanan na San Ferrer Fabuna 19 anyos ang gapoy buong banantong lisensya tanang gapoy solungton helmet. Jad investigasyon na pulis sa may motorsiklo sumamarap jad south direction. Lega niya sa may biktima sumamarap matad north direction. Lega niya ang bubaltang sa biktima singigan na sa may pakatalapos to niya. Tampol yung batik sa biktima jad Mapandan Community Hospital piantambalon so agamoranton sugat. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. 71 anyos siya BE nababalang jad baloy na mabiniping Pangasinan. Personal yanan report jad police station si Aurora Abara Balcorta 42 anyos. Unong palapag to niya sa may inato so iya manangaran na Victoria Abilia Abara so nababalang manlapula da sa may September 7, 2025. Kay bato so stepfather tons na kinabatingaran niya sa Turnino Banlaw Osorio 77 anyos Dumaralos residente na binalugar ya si Karaso lima ni Palanday Pasen Jada Sitio Patad Barangay Villacorta Mabini Pangasinan pian mangalan na Kiyo ya ilako daranya pangbalata agla anumpet adabong so abitla nakulaw impalapag na stepfather ton intilak jad kapalandian so biktima tan si Katoy imunalan na simampet nan napawilan so abitla nakulaw at agmala na rumog sa may biktima so walaan nakatagay 5-6 kayo manggi tan itatawag na sipaman sa makaningnang edasaya nakulaw itawag labat edasaray kabiyangan na pulis. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Imparisibe na saray taklay na ulay so service warrant laban ada 23 anyos siya laki jad Baguio City. Sa may suspect so kinabatingaran to na Christian Avi Fariñas Nosis. Si Katuin na arresto lang pa din sungka na Section 5 Paragraph 1 na 92 o Republic Act 9262 o Violence Against Women and Children. Yawalad silong na criminal case number 31253. Tan si Katuin gan na korte yamampiansa ada kantidad na 72,000 piso. Sa may service warrant so imparisibe na Second Police Mobile Force Company na tayuga kaiba so Station 5 Baguio City tan Police at Ordanita Regional Intel Unit na Provincial Intelligence Unit. Inalaan na alternative recording device tan body worn camera so abitlan suspect
antes siya nawit jad Ordanita City Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Analunggaring eri kabiyangan na Kalasyaw Police jad koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 at ginawa na anti-illegal drug bypass operation yang kasayad oras na alas 10:25 na labi jad barangay San Miguel, Kalasyaw, Pangasinan. Kaya rin nasingkat sa 25 anyos iyalaki sa may suspect so kinabatid nga ranton na Benedict Quezon de la Vega alias Bitong. Asamsama da si katuso sa kaya head shield transparent plastic sa siya. Yan ang karga na Cebu. Kaya rin saya so ilalako to od poster buyer kasalat na bypass money. Nan kinapkapan so bitlan suspect asamsam so 500 piso bill ya bypass money. Pitorang pirason 1,000 piso bill ya budol money. Tanduarang pirason 1,000 budol money. Sama ya kumpiskan Cebu so walay balaton na 5.29 ya gramo mang kantidad na 35,972 piso. Ginawa sa inventory dabit na lugar. Yan ay mga tunan na sa barangay officials sa may suspect tan sa ebidensya sinawit dyan the police station for proper documentation and proper disposition. Kaso ninsungay na Section 5 Article 2 na Republic Act 9165 suinsigap at korte laban dabitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan na rin katibukulan niya balitad lokal. Antes tayo nun dapat gadasare balitad nasyonal. Wadyan ni Repigaran pa imano. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yang Kabuasan, Pangasinan. Dennis Mojares, Errol Horado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Alas 6:20 ng umaga, 6:20. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. At narito na po ang detalye ng ating mga pambungad. Almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Formal nang sinuspende ng Department of Interior and Local Government o DILG sa pagkagobernador si Nueva Ecija Governor Aurelio Oyi Umali matapos maglabas ng consolidated decision ang Office of the Ombudsman at hinatulan na itong guilty sa kasong pag-i-issue ng mga illegal quarry permits sa probinsya.
Natanggap ng Kapitolyo ng Nueva Ecija noong Lunes, September 8, 2025 ang order ng DILG Central Office na pirmado ni Attorney Hubert Gervasio, Undersecretary at Chief of Staff ni DILG Secretary John Vic Remulla. Tinangkapan ni Umali na maghain ng kanyang sick leave simula August 13 hanggang 29. Subalit hindi ito pinagbigyan ng DILG dahil saklaw na ito ng 1-year suspension without pay ng Office of the Ombudsman. Base sa 29 na pahina ng desisyon ng Ombudsman, nahatulang guilty si Umali sa kasong grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the interest of the service dahil sa pagpabor sa mga holders na mag-quarry na walang kaukulang permiso mula sa national government. Nagugat ito sa kasong isinampa ni Roberto Duldulao noong March 2024 kung saan nakitaan ng paglabag ang gobernador sa pag-i-issue ng 205 quarrying permits na walang ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources. Dahil dito nabangkarote umano ang koleksyon ng probinsya sa quarry tax base. Sa inilabas na ulat ng COA, umabot lamang halos 400,000 pesos ang indineklarang kita ng probinsya noong 2022 at sa quarry collections ay nasa 1 million pesos lang noong 2023. Malayong malayo man ito sa quarry collections ng mga karatig probinsya. Ng Nueva Ecija base sa 2023 reported income from sand, gravel and other quarry report ng COA na mayroong 700,132 quarry collections ang Pampanga, sinundan ng Zambales at Tarlac, Bataan, Aurora at Bulacan. Samantala pinag-uutos ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pansamantalang aakto bilang gobernador ng Nueva Ecija si Vice Governor Hill Raymond Umali. Hahalili bilang vice-gobernador ang top-notcher senior board member ng Sangguniang Panlalawigan. Dahil sa utos ng DILG, tinanggalan ng kapangyarihan at pribilehiyo si Umali na makialam at makibahagi sa anumang pamamahala at pamamalakad sa pamahalaang panlalawigan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kinumpirma ng DOJ o Department of Justice na isinilbi na ang mga subpina laban sa negosyanteng si Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto, retired Police General Jonel Estomo at ilang iba pa na respondent sa reklamong isinampa ng mga pamilya ng missing sabongeros. Sinimulan ng Martes ng gabi, September 9, ang pagsisilbi ng subpina sa mga nabanggit na nagpapatuloy ito noong Miyerkules para sa mahigit 50 iba pa na kinabibilangan ng 18 pulis para sa isasagawang preliminary investigation sa DOJ kaugnay sa serious illegal detention at multiple murder at iba pa. Nakatakda ang pinakaunang pagdinig sa September 18. Samantala mas marami pang mga buto ang naiahon sa Taal Lake sa nagpapatuloy na search operations ng Philippine Coast Guard at iba pang law enforcement units na kinabibilangan ng mga bungo, tadyang at iba pang bahagi ng katawan ng tao ayon sa DOJ. Noong September 5, nakakuha ng hindi bababa sa 16 na buto, 6 na sandbags at 2 lubid. Nitong Lunes ay nakakuha naman ng mga divers ang isang pinong net at 5 puti na sako na naglalaman ng buto ng tao, isang t-shirt na puti, isang small size na itim na jacket, isang pink tumbler at buhangin. Pinakahuli nitong September 9 na isang sakong may 10 piraso ng buto ng tao, isang nylon rope at buhangin. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, maglalabas ang Commission on Elections o COMELEC ng show cause orders kay Centerways Construction President Lawrence Lubiano. Ngayong araw, September 11, nais ng COMELEC na ipaliwanag ni Lubiano kung bakit hindi siya dapat kasuhan ng election offense dahil sa pagbibigay ng donasyon para sa senatorial candidate na si Senator Chis Escudero. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pagkatapos sumagot ng kontraktor
ay si Escudero naman ang hihingian ng paliwanag. Muling inulit ni Garcia na may 4 na kumandidatong senador ang nakatanggap ng campaign donation mula sa mga kontratista. Klinaro naman ni Garcia na uunahin lamang nila na pagpaliwanagin si Lubiano at isusunod rin ang iba pang kontraktor na nagbigay ng contribution sa mga kandidato sa 2022 polls. Nauna lang kinumpirma ni Escudero na ang Centerways Construction ay nag-donate ng 30 million pesos sa kanyang kampanya sa halalan noong 2022. Ngunit itinanggi niya ang pagtulong sa kumpanya na makakuha ng malaking flood control projects. Samantala, siyang pang-contractors ang natukoy nilang naging donors rin sa mga kandidato kaya umabot na sa 52 ang bilang ng mga kontratista na natukoy ng COMELEC. Sinabi ni Garcia na ang mga nasabing kontratista ay nag-donate sa ilang kandidato sa pagkasenador, party list, gobernador, vice-gobernadora at sa 2022 polls. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, hindi umano kwalipikado para maging state witness ang mag-asawang Diskaya na sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay House Infracom Chairman Terry Ridon, sinabi ni Ridon na sa halip na tanggapin ang mga Diskaya sa Witness Protection Program ng DOJ, ay dapat tingnan ang posibilidad na panagutin ang mga ito sa kasong plunder o pandarambong kasama ang mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Ayon kay Ridon, tumpak ang assessment na nais ng Diskaya couple na maging state witness laban sa mga opisyal ng gobyerno na umano'y nakinabang ng bilyon-bilyon sa mga flood control projects upang makalusot umano sa kanilang pananagutan sa batas. Nagbabala ang Infracom chairman na ang hindi nagkakatugma o maraming butas na affidavit na isinumitin ni Mr. Diskaya ay sapat na basehan para ibasura ng gobyerno ang anumang kahilingan ng Diskaya couple para maging state witness na lumutang sa nauna ng mga pagharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Sinabi ni Ridon na base sa financial statements ng mag-asawang Diskaya sa Securities and Exchange Commission ay nakakolekta ang mga ito ng 93.5 billion pesos sa gobyerno mula 2014 hanggang 2023 sa kanilang infrastructure projects na karamihan ay flood control. Kaugnay nito, hindi pinirmahan ni Senate President Tito Soto III ang kahilingan ni Senator Rodante Marcoleta na ilagay sa WPP ang mag-asawang Diskaya. Ang sulat na may petsang September 8, 2025 ay naka-address kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla pero walang pirma ni Soto. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sa pinakauling balitang nasyonal, wawasakin at isusubasta ng Bureau of Customs ang 31 luxury cars na kinumpiska mula sa mag-asawang government contractors na sina Curly at Sara Diskaya. Ito naman ang sinabi ni Atty. Criswell Bendijo, Deputy Chief of Staff ni Commissioner Ariel Nepomuceno, matapos na lumabas sa kanilang verifikasyon na kulang ang binayarang buwis ng mag-asawang Diskaya sa mga mamahaling sasakyan. Dahil dito, sinabi ni Bendijo na lumalakas ang hinala na mali ang importasyon at walang tamang buwis na nabayaran ang mga Diskaya sa mga mamamahaling sasakyan. Sa ilalim ng batas, kapag lumampas sa 20% ang diferensya ng dapat bayaran at aktwal na nabayarang buwis, otomatikong makukumpiska ng gobyerno ang mga ari-arian. Ayon kay Bendijo, nasa 31 ang bilang ng sasakyan ng mga Diskaya na nasa kustodiya ng BOC na kinabibilangan ng 29 na luxury vehicles at 2 all-terrain vehicles na hindi inirerehistro sa Land Transportation Office. Matatanda ang simula ng pumutok ang isyu ng mga anomalya sa flood control projects ay sinimulan ng Bureau of Customs na secure ang mga sasakyan ng mga Diskaya sa pamamagitan ng isang search warrant. Kasalukuyan din itong naka-impound sa Gerard property ng Diskaya sa Pasig City simula pa noong September 2 at binabantayan ng mga tauhan ng Bureau of Customs. Sa ngayon ay isa-isang bineberipika ang Vehicle Identification Numbers o VIN at mga entry upang matiyak ang findings
At kung lumabag ay maaaring maglabas ng warrant of seizure and detention ang BOC at isa sa ilalim ang mga sasakyan sa condemnation of public auction. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad, almusal, balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin, alas 6:31 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iran Sunata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult! With 8 billion live LCS. Yakult! That may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise. Yakult! Kaya panalo ka dyan! Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malet, no problem. Construction of flood control. Tagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million.
Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito! Basista, Binmalen, Paborito. Bugalyon, Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito! mga taram, Paborito! Diyan Urbis Tondo. Paborito! Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Bumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapusan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, ang inyo pong makakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterion Lingkor at Timothy Pangasinan Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control ang nag-iisang poging-pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakal. Ayan. Araw po ngayon ng Huwebes, petsa 11 sa buwan ng September 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga maiinit na issue ngayong umaga. Kung meron kayo mga gustong iparating na mga reaksyon, mga suggestion, opinion, at maging anyong mga sumbong, tumawag lamang kayo o kaya mag-text sa smart number 0939-100-9931 o kaya yung globe number 0927-974-2784. Yun, at sa ating Facebook, live na live pa rin po at YouTube channel, DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Aha. Amin pong babasahin yan lahat ng mga greetings ninyo, mga reaksyon ninyo, mga sumbong ninyo. Mamaya, basahin namin yan. Uy, inilipat na sa Camp Crame mula sa kustodiya ng Senado itong si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez, na ito yung nagdayat kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva sa maanumalyang flood control project sa Bulacan. Pero naghugas ka syempre, di-deny. Ni Senator Villanueva at ni Jinggoy. Kaya ang sinabi, sinungaling. Sinungaling itong si Bryce Hernandez. Till that to the Marines, patunayan mo, sino doon. At patunayan din ni Bryce. Oo, na walang kinalaman sa binibintang sa vice inyo. versa yan. Oo. Patunayan ni Bryce Hernandez na sangkot itong dalawang senador at patunayan din ng mga senador na sinungaling itong si Bryce Hernandez. Oo, kasi kung wala silang kinalaman sa flood control projects, ang tanong ng taong bayan, bakit may inilabas na screenshot ng conversation ni Bulacan 1st District Engineer
Alcantara at itong si Senador Joel Villanueva. Di ba? Pakisagot ng maayos, Senador Villanueva. Ikaw ba ay totoo na nakipag-communicate base doon sa Kung screenshot? mali-mali at iba-iba at kasinungalingan, pwedeng kasuhan din, ireklamo ulit ng perjury. Oo. Yung opisyal Oo. ng PWH dahil sinisira ang isang pangalan Oo, ng itong isang tao. itong sinabi ni Senador Villanueva sa kanyang privilege sa speech sa Senado, ang sabi niya, uulitin ko at parang sirang plaka na ako, Mr. President. Ito referring to Senate President Vicente Tito Soto. Wala akong flood control projects. Di ba? Ang sabi, hindi ko po sasabihin na I categorically deny this accusation dahil may resibo po tayo. Yun ang lagi niya sinasabi. May resibo po tayo. Ano ang sinasabi ni Senador Villanueva na resibo? Yung meron pong pwedeng ibaripika kanto. Kung bakit ito nangyayari. Noon pa man, tayo ay lumalabas against this flood control. Lumalaban. Oo, lumalaban na against this flood control issues. Yan ang paliwanag ni Senator Villanueva. Ang tinatanong ng taong bayan, kanino ang yung pangalan na St. Jewel na inilabas ni Assistant District Engineer Bryce Hernandez. St. Joel, yung nakaponbook. St. Jewel kung hindi kay Senador Joel Villanueva, yung sabi mo nga, pwede siya magsampa ng perjury. Di ba? Yung dinagtag pa ni Senator Villanueva dyan, siya ay more than willing na mag-undergo at sumali sa anumang investigasyon. So, napakaganda yan na pahayag ni Senador Villanueva na sumailalim sa investigasyon. Ang tanong ng taong bayan na naman, wala bang favoritism sa ginagawang investigasyon sa Senado? Hindi ko masagot yan dahil puro pasabog ang lumalabas ngayon doon. Dismayado yung mga kababayan natin sa lawak at tindi ng korupsyon sa bansa na ang nasa likod ng korupsyon ay may mga tiwaling mga opisyal. Ayan, kaya nga harap-harapan na ang pagnanakaw sa pera ng taong bayan na ito ay nangyayari ngayon sa administrasyon ni nangyayari nung nakaraang nakaraang administrasyon, pero na-discover itong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Di ba? Napakalawak na yung corruption daw. Di ba? Yung mga nangungurakot na opisyal ng gobyerno ay nakakalungkot isipin na sila ay nagpapatalo ng mga milyong-milyong pera ng galing sa taong bayan pa. Dito natin masusubukan ang tapang ng Pangulong Marcos kung kaya nitong kasuhan ang mga nadadawit na congressman at senador. Naalala ko lang, sinabi ng Pangulo sa kanyang SONA na hindi niya patatawarin ang nagkamal ng pera sa maanumalyang flood control projects kahit kaalyado pa nito. Madaling magsabi pero mahirap gawin yata, tulad ni Speaker of the House, nadadawit din ang kanyang pangalan, diba? Congressman na Saldico, diba? Pero ito, nilinaw ng mag-asawang Diskaya na wala silang direct na transaksyon kay Speaker Romualdez. At ako Bicol Party List, yun nga si Saldico. Ang sinasabi ni Pacifico Carly Diskaya ay baka raw nagagamit ng ilang politiko ang pangalan ni Speaker Ferdinand Romualdez. Sa tingin mo ba, pag gumamit sila ng pangalan na ganyan, speaker yan, hindi malalaman yan? Baka naman nililihis lang ni Diskaya ang pangalan. Ni Speaker? Save by the bell?
Saved by the bell? Hindi. Sana, may isang congressman na nagsalita na sana kung may imbestigahan dyan, unahin na daw itong si Speaker Romualdez. Oo, malamang na ganyan ang pangyayari, pero may halong politika ang investigasyon yata sa flood control anomaly. Anong masasabi mo dito, kapaborito Irol? Ano nga ba? Ano ang kwan? Bakit may mga ganyan? Siyempre, ano ang political affiliation ni Senador Rodante Dizon Marcolita? Di ba under ng PDP laban mula 2021? Duterte faction yan. Di ba? Kung PDP laban, under Duterte wings. Yan, exactly. Tinanggal na chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado at pinalitan ni Senador Ping Lacson. Kung meron man silang mga internal rules sa Senado, kung mapalitan ang Senate President, considered yung mga committee, ano rin yan, mababalasa rin yan. Kung meron. Bigyan natin ng benefit of the doubt. O yung sinasabi ng pagdududa, ang tanong na naman ng taong bayan, bakit ayaw ni Senate President ni Senador Vicente Soto na bigyan bigay yung kahilingan ni Senador Marcolita na ilagay as under witness protection ang pamilya Diskaya. Di ba? Pag naging witness ba sila, yung kanilang mabigat na kasalanan mawawala o gagaang? Yan nga sila yung naging isa sa mga naging instrumento ng di ba? Ano man ang nangyayari ngayon di ba may sulat itong si Senador Marcolita sa Department of Justice. Ipakita nga natin, engineer, yung sulat niya sa Department of Justice. Ayan, yun po yung sulat niya, at yun po ay nireceive ng office ni Senate President Vicente Soto III. Basahin ko yung nandyan, yung nakalagay dyan, yung Republic of the Philippines Senate, Pasay City, Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Blue Ribbon Committee. Rodante D. Marcolita, Chairman, September 8, 2025. Sabi niya, Secretary Jesus Crispin C. Remulla, Department of Justice, Ermita, Manila. Ito yung nireceive na yung copy sa office ni Senador Vicente Soto III noong September 8, 2025 at around 3:25 p.m. Pero hindi niya pinirmahan yan. So nandyan po yung sulat. Dear Secretary Remulla, we write in a connection with the Mutuo Proprio Inquiry in aid of legislation on the Philippines underwater and privileges page of Senador Pampilo M. Lacson entitled Floodgates of Corruption, delivered on August 2025. We respectfully request that spouses Pacifico F. Diskaya II and Cesara Rowena C. Diskaya be admitted to the Witness Protection Program pursuant to Section 4 of Republic Act number 6981, otherwise known as the Witness Protection, Security and Benefit Act, which stated those Section 4, witness in a legislative investigation. In case of legislative investigation in aid of legislation, a witness with his express consent may be admitted into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is needed when in its judgment there is pressing necessity. Therefore, provided that such recommendation is approved by the President of the Senate,
or the Speaker of the House of Representatives. Tukat ni story short, kapobrito oirol, sumulat si Senador Marcolita kay DOJ Secretary Crispin Remulla na hinihiling niya na ilagay sa Witness Protection Program ang Pamilya Diskaya. At pero hindi ito pinirmahan ito ni Senate President Vicente Soto III. Yun nga, mayroon kang binasa kanina sa balita mo na tila yata hindi kwalipikado na maging state witness. Ang mag-asawang Diskaya. Sangkot sila eh. di ba? Di ba? Kasama sila sa mga iniimbestigahan na di umano mga naging instrumento rin. Namaanumalyang Kaso, mambubunog na sa raramay million kickbacks. Dapat tignan ang posibilidad na panagutin ang mag-asawang Diskaya sa kasong plunder kasama ang mga kurakot na opisyal, di ba? Pwede silang kasuhan ng plunder ang batayan ng kanilang affidavit sa pag-amin na sila involved sa korupsyon. Ayan, lalo na flood control. Tila yata gusto ni Diskaya na ilagay sila sa state witness laban sa mga opisyal ng gobyerno na umano'y nagkamal ng bilyong-bilyong salapi mula sa flood control upang makalusot sa panagutan sa batas. Mukhang may grupo na welcome to the club, sabi ni Janet Napoles. Bakit? Pag sakaling ganyan ang mangyari. Tama si Napoles. Kumakaway-kaway na si Janet Napoles sa mga mga sangkot sa anomalyang project. Kung sabay-sabay nyo lang kaya silang kasuhan. Di ba? Total, sila naman ang nababanggit. Di ba? Si Janet Lim Napoles, nakasuhan din ng plunder dahil sa pork barrel scam, di ba? Si Napoles ay nagtatag ng Peking non-government organization upang makalikom ng milyong-milyong pisong halaga mula sa Priority Development Fund Assistance Funds. Teka. Siya lang mag-isang gumawa. Marami. Siya lang ang nagkamal. Wala ba siyang mga binigyan? Meron. Bakit siya lang ang nakakulong? Kaya nga, nasaan yung mga opisyal? Yung mga involved. Senador, congressman na nadadawit noon, nasaan? Nasa labas. Ngayon pala nakalaya, napatakbo-takbo lang sa mga posisyon. Kaya nga pero si Janet Napoles. Pangiti-ngiti. Si Janet Napoles, nakakulong. Walang pinag-iba sa Diskaya at Napoles anomaly. Parehong nagkamal ng pera mula sa gobyerno. Di ba? Parehas yan. Saan ba galing ang pera? Pagka ang kasong plunder, ano yan? Mabigat yan. Kaya ito namang mag-asawang Diskaya nagtatag ng maraming construction company para doon na ipasok ang pera mula sa mga GUS at palpak na flood control projects. Pero pareho ang pinagmulan, pera yan nang galing sa buwis ng ating mga kababayan. Ayan, tama. Kaya yung ulitin ko nga, yung bata na bumili ng Kindi. ng mga bilihin sa isang sari-sari store. Merong kasamang tax yun. Ayan. Yung isang construction worker, araw ng Sabado ng hapon ay sweldo. Gusto niyang ilibre yung kanyang mga anak at kanyang asawa sa food chain. Construction worker yun pagkabayad niya ng kanilang in-order, merong nakalagay doon na tax. Yan. So yun yung mga tinatawag na indirect taxpayer. Indirect. Meron yung naman, yung direct. Yung mga direct naman, yan yung mga business, mga business establishments at iba pa. Yun yung mga direct. Direct at saka indirect. Kaya parehas ang yung sinabi mo kahapon. Yung bagong panganak
Oh. nanay. Oh. Yung baby na nagagatas, may tax na agad. Meron na. Kasi, Nag-tax yung biniling gatas oh, nung nanay at tatay, ang nakikinabang yung anak. Yung gatas na yun, may tax yun. may tax na. Di ba? Kaya kuan galing sa buwis. Kaya kung titignan nyo maigi, Mm. sa mga walang hiyang kurakot na ito, makikita mo yung kalagayan ng mga naghihirap na kababayan natin Pilipino, yung mga tax nila, andun. Oh, di ba? Ang sasamitan na. Oh, kaya dapat sana ang batas natin pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman. Dapat kung sino yung nagkasala ay managot sa batas. Dapat hindi lang iisa ang makukulong o dalawa ang makukulong sa mga nagkamal ng pera ng bayan. Dapat lahat ng mga involved na elected official o kaya mga opisyalis ng DPWH dapat na managot din sa batas para patas. Yun yung tinatawag nilang walang kinikilingan ang batas, di ba? Oh, kaya dito natin na makikita masusubukan ang kamay na bakal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abangan natin. Kung baka hanggang investigasyon lang at ang makulong lang yung mga kontraktor na involved. Walang opisyal. Baka hanggang investigasyon hindi malakas ang loob ng mga yan kung walang mga backer yan. Correct. Kung may nasa likod, kaya yung mga big fish, sila dapat yung mga iniimbestigahan. Tulad ni Senador Chis Escudero na tinanggal na Speaker of the House, di ba? Tinanggal na Senate President, di ba? Ang sabi niya, anong sabi niya? Meron yung 30 million na binigay ng construction firm itong si Lubiano, di ba? Nung 2022 election. So yung pag-amin ni Senador Chis Escudero ay na nangangahulugan na siya po ay tumanggap. Siya po ay tumanggap ng donation mula sa isang kontraktor. Kaya ngayon pinapatawag sila ng Commission on Election ngayong araw yung kontraktor. Yung kontraktor si Lubiano. Kaya pinapatawag. Tapos susunod yata si Senador Chis Escudero na pagpapaliwanagin. Ayan, kung bakit tumanggap siya ng 30 million na donasyon. Okay? Sa aming pagbabalik talakayan natin ang iba pang mga issue at basahin natin yung mga reaction ng ating mga kabayan patungkol dito sa ating tinatalakay na issue. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, salang tanong ko, Senador, meron ba? Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. San ang puta-putang Iren Impormasyon. Ayasu #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit,
at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Buking, Paborito. Bunuan Geset, Paborito. Kalmay, Paborito. Karaet, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Pumangon na at samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yakaposan Pangasinan. Dennis Muares, Errol Jurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 7:04 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan,
Maabig ya Kabuwasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Macterio Lingcora, Timothy Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa technical control ang nag-iisang pogi sa puso ng kanyang misis, Engineer Nixon Dakhal. Ayan, batiin natin itong mga nanonood sa ating FB Live. Wala namang kumontra doon, ano, sa sinabi mo. Wala. Ayun. Oo, walang magwiwil ka dyan sa bahay niya. Okay, kay Rinaldo Bungar. Ayan, magandang umaga. Kay Vicky Jucaris. Dyan sa konsiguro ito. Bukares, Kalasyaw. Kalasyaw. Oo. Nag-iisa. Nag-iisa. Rogelio Solo Mon de la Cruz. Roger! Huwag kang mag-alala, hindi ka nagsosolo. Ayan. Kasama mo si Kung Fu. Nakahalag si Pari Arvin. Ayan, si Kwan, Christian Jason. Kilala ko ito, si Kwan to. Jason na de Vera ng Kalasyaw. Ayan, magandang umaga. Jenison yan. Jenison. Yung sinasabi mo. Jenison. Pero si Christian Jason, iba rin yan. Iba rin to. Iba rin si Christian Jason. Si Jay. Oo nga pala. Si Yung Jay. utol ni... Oo. Nino? Utol ni Kwan ito. Nino? Anak ni Kwan to. Nino nga? Ni Councilor. Utol ni Billy. Billy, ayan. Tama pala, Christian Jason. Kaya Jay, Si Baliaris, ayan, dyan sa Dasol, magandang umaga. Magina Kurda, taga Burgos ito, pero nasa HK. Magandang umaga sa inyo. Tao. HK. Hong Kong. Ayan, magandang umaga sa inyo. Alas City, dyan sa Facebook ng Radyo Pangasinan. May mga dyan, greetings. Tignan natin. Kapaborito Errol. Tignan natin. Ayan, bago ba? Tignan natin. Ayan. Okay. Asan na yung live natin? Hindi ko mawari bakit? Si Yayo Yoko Batutaytan, si Cecil, good morning. Ayan. Good morning din kay Don Ramon Bautista ng Manawag. Dating board member din kasi PCA president yan at dating vice mayor ng Manawag. Si Junjun Bautista ng Manawag, good morning. Good morning na rin kay Mayor Ming Rosario. Si Ayan, PCL President. Ayan. Hindi. Mayor's League pala. Mayor's League. Sorry. Mayor's League President. Pangasinan chapter. League. Ayan. Hindi, PCL lang nabanggit ko kasi naabangan ko rin yan Ayan, okay. Hindi, tapos na yata na election. Tapos na yata Tapos na. Pa. September. Wala pa. Wala pa ba? Wala pa. Alam ko, tapos wala na. pang nag-congratulate wala pa. Wala pa. Tulog pa yung mga Facebook. Okay. Ito, daw, tanong lang daw kay Kay? doon sa may gumagawa ng kalsada na may drainage. Saan? Yung WM sa Layog. Bakit? Na kontraktor. Yung ginawa daw drainage, saan pupunta? Sa tubig. Yung drainage na ginawa nila na aso lang yung pwedeng lumusot. Kasama sa budget 'yon. Inasubatikan to Medanom. Kaya nga Ito alabat pag napuno yung mananap kayo project nang nangila dito na Bunuan Bukig. Ay project to ay WM sa Layog. Tingnan nyo, naghukay sila ng drainage. Nang natapos yung drainage, nagbuhos ng semento na kalsada. So, ibig sabihin, doon sa mismong corner to corner, walang... Antam may karsada, dead end. Hanggang po'y pawayan to. Singaman. So, punta Anton Discarte ay gagawin to ay WM Salayog. Si Kapitan Salayog ba ito? Kasi WM. Si Kapitan Salayog ba ito? Oo nga kasi WM Salayog construction. Tapos yung kapitan nung may pinakamagandang barangay hall sa Dagupan, sa Tabang. Tapak.
Tambak. Tambak, Hindi, tambak. iba yung tabang pala. Tambak. Tambak. Oh, sa naiirungan ko. Ay, natapigaran ko. Akala ko nahulog ko sa kwan upuan mo Sa tambak. Itong pinakamagandang barangay hall Oh, at pinakamalaki yung barangay Tambak. bakit? Ano mo, singakin. Ako na Parang kulungan ng yung mga ibon. Sa kwadrado labat, paano nyo man session dito ni? Teka. Ibig mo sabihin napakaliit yung barangay hall nila? Saan kadalan mo dito na kinay, kalasab na taytay? Ayun ba yun? Yung parang Yung isang parang kubo-kubo? hindi ko alam kung may nagjo-duty bang barangay official dyan kasi itong si Kapitan Salayog sa panjo-duty to di Mad Robinson. Baka doon ang office niya doon sa mall. Di magkapian. Palagi doon. Kapitan Salayog. Hindi, ito pa milabat. Oh. No, si Kapitan Salayog tan may WM Salayog Construction na sasakay. Oh. Kasi Nubilbilang labat ha. Teka, anong first name ni Kapitan Salayog? Willie. Oh, Willie. Yung construction firm? W. As in Willie. Oh, Willie M. Salayog. So, karanto may kapitan. Oh. Tapos yung construction, WM Salayog. Oh, kaya Hindi natin sinasabi na iisa lang ito. Nagtatanong po tayo. Oh, yan. Kung sakaling siya nga yan, iisa lang, wala bang conflict of interest dyan na nagpo-proyekto sa syudad ng Dagupan? Kasi within the city. Di ba? Sa loob ng kanyang mismong syudad. Oh. Kontraktor. Oh, bakit pinapayagan ito ng City Engineering Office? Oh, kunyari, hindi naman sa kanya yan, nakapangalan sa kanyang anak. Oh. Ganun pa rin yun. Ganun pa rin. Ganun pa rin yun. Kasi, first blood mo yan Hanggang nakapangalan sa inyo. Oh. At ang project nyo dyan, ano lang tayo, please enlighten us. Oo, kaya Kung ito ba ay walang conflict of interest na pwede ba siyang mag-project sa iba't ibang barangay dito sa syudad ng Dagupan? tatanong din natin sa City Engineering Office. Maswerte ito kung siya ang WM Salayog at saka si Kapitan Willie. Maswerte kang ko. Bakit? Siyempre, sa color tuta na blue. Blue. O ngayon, Natan, project at green. green. Oo. O di maswerte siya, di ba? Nung nga panahon ng blue, siya yung namamayagpag. Pero ngayon, Nung green na, siya na pa rin. naman. Napakaswerte niya. Napakaswerte. Siguro magaling. Baka ko naman merong naman yung anong tawag mo doon, yung magnet. Magnet, namamagnet niya yung mga nakaupo na hindi ko naman sinasabing nauuto niya yung yung mga magnet, sabi ko magnet. Oo. May uto-uto na itong nasa blue dati ngayon kumukubra na ng mga proyekto sa green. At hindi rin natin sinasabi na parang linta. Sip-sip. Ano ba trabaho ng linta? Sumisip-sip. Diba? Yung linta ho, daig niya pa ang buhaya. Bakit? Yung buhaya kasi pag busog, hindi kumakain. Nandun lang. Pero yung linta, ang buhaya, kapag hanggat merong laman ng kanyang tiyan, hindi kumakain yan. Pero yung linta, ay butchugla, sup-sup ni. Sip-sip ng sip-sip. Oo, sup-sup, no, Pangasinan. Kaya Sup-sup. Hindi namin sinasabing linta at sip-sip itong hindi namin sinasabi. Itong WM Salayog. Wala ko kami sinabing ganyan na siya yun. Hindi wala ho sa akin. Wala Actually, tinatanong natin dito kung ito bang WM Salayog at si Kapitan Willie Salayog ay iisa. Ayan. Yun lang po yung tanong namin dito. At ang pangalawang tanong, bakit kung ang nakaupo ay blue, nandoon si Kapitan Salayog? Kung green, nandoon naman si Kapitan Salayog. Hindi, kasi ganito. Ako na mag-explain dito mo. Sige. Kung sino kasi ang nakaupo, dapat suportahan ang kanyang adhikain. Ang kanyang programa at kanyang mga proyekto. Ganun po ang isang totoong lingkod bayan. Sarap pakinggan! Pinaliwanag ko na yan Pero mas masarap yata. Mas masarap yata kung ipaliwanag ng Willie Salayog kung siya yung WM Salayog Construction na gumagawa ng mga kalsada dito sa Dagupan sa mga interior barangay
at maghuhukay ng drainage na aso ang pwedeng makalusot, no inerso ang gaantuman. Oh. Teka. Di ba nabanggit mo kanina na yung barangay hall nila? Yung barangay hall Na, na, maliit? Di ba kontraktor si Kapitan Salayog? hindi tinatanungan natin. Tinatanong? Oo. Tinatanong natin kung Hindi, siya okay. yun. Kung Oo. si Kapitan Willie Salayog, siya yung kontraktor. Oo, ngayon kung siya man bakit hindi niya mapagawa yung kanyang barangay hall? Hindi mo pwedeng idahilan sa amin, Kapitan, na walang lupa. Eksakto lang yung lupa na kinatatayo ng barangay hall. Teka, Di wag ka mag-expand. Ang expansion mo, pataas. yung Karga mo second floor. yung kinaroroonan ng barangay hall, gilid yung sa gilid ng kalsada National Highway. Mukha nga Di ba, bawal? yatang ano yun Bawal di ba? Illegal pa nga yata yung barangay hall nyo Kaya nga doon sa kinatitirikan ng barangay hall, nasa gilid. Gilid ng kalsada. Oo. National Highway, National Road. Ilang taon na ba si Kapitan Salayog na naging kapitan diyan? Hindi, papawil-pawil latan. Pabalik-balik ka pala, Kapitan Salayog. Bakit hindi ka makahanap ng mas magandang lute na doon mo ipatayo yung barangay hall mo? Anti-accomplishment doon na. Ewan ko. Tingnan mo yung mga ibang kapitan. Ginagawa nila ng paraan kahit na doon na sa may creek, pinapatayuan ng barangay hall, di ba? Bawal yan. Ah? Bawal sa creek. Bawal sa creek. Magpatayo ng kung ano mga struktura. At least meron makikita. Bawal pa Malaking rin. barangay hall. Pasaway yung kapitan. Pag ganun. Alam niya ng bawal, Oh. patatayuan. At least meron siya accomplishment. Nasa creek nga lang. Ba? Hindi ka. May nag-text. May nag-text May nag-text. Wala ang pake. Wala pa. Ayusin nyo nga yung trabaho nyo. WM Salayog. Sige. Okay. Tinatawagan natin si Kapitan Willie Salayog na sana po ayos-ayosin naman niya ang kanyang barangay na huwag lang ang inaayos niya yung kapihan diyan sa may malaking mall sa Kalasyaw. Palagi sa malamig na lugar pero yung kanyang mga barangay family nagtitiis sa napakainit na maliit na barangay hall sa barangay Tambak. Okay, basahin natin. Kaya natitiis niya na hindi ko alam kung nag-oopisina ba yan doon. Kaya niya natitiis na ganun kasi hindi siya pumupunta siguro doon. Mas ambot kaya di man Robinson, Mangkapi. Kaya nga doon siya namamalagi sa may Robinson. Kapitan Salayog. Ikaw ba yung WM Salayog Construction? Tanong lang namin. Ikaw ba yung kontraktor? Ngayon, ganito yan. Kung siya yung WM, conflict of interest. Hindi, kunyari siya. Kunyari siya yun. Ang pangalawang tanong natin kung wala bang conflict of interest. Iyan nga di ba? Kaya dapat na may magreklamo yan sa DILG National. National na kasi kung dito sa syudad baka pagtakpan pa nila. Sa national na. Nagtatanong lang naman tayo. Di ba? Okay. Wala naman nung Masamang tinapay din Francie Anaw. Magandang umaga. Okay, reaksyon tayo. Melinda Hikiana. Di dapat bigyan ng witness protection program ang pamilya Diskaya. Sila'y kasabwat sa malawakan na corruption sa flood control project, sabi niya. Okay? Si Josephine Lopez, bakit si Hernandez lang ang ikinulong? Yung sinadinggoy. Dinggoy. Dinggoy! Hindi dinggoy. Ano pa lang naman yan kumbaga yung nandadamay pa. Josephine Lopez, bakit si Hernandez lang ang ikinulong? Yung sinadinggoy at Bilya Anomalia. May mga ebidensya nagpapatunay na sangkot sila sa kickback sa flood control. Hindi pa po sila guilty. Hindi pa guilty. Tika, si Hernandez di pa rin guilty. Di ba? Hindi pa. Di ba? Osmond Villar, siguro di naman
nagsisinungaling si Hernandez kahit pinatalo ang pera natin sa kasino na kasabwat ang 2 senador. Sabi niya. Isaac Reyes, puro aligasyon, paninira lang, huwag daw kayo maniwala. Hindi wag. Ay, wag. Wow! Hindi wag. Wow! Basta kung ayaw niyong maniwala ang taong bayan, magpakita kayo ng mga, o magbigay kayo ng dahilan para hindi sila maniwala. Yan, ang sinasabi natin dito, at least gumugulong ang kaso. Hanggang kailan? At Hanggang- sino-sino nga ba ang mga tatamaan? Hanggang bilog yung gulong, gumugulong. Rosalie Ramos, sos, daming pangalan ang dinawit sa flood control. Sino ba ang nag-iimbestiga? Kongreso, iniimbestigahan kapwa mambabatas. Senado, iniimbestigahan kasamang senador. Puro nasa isang bahay lang. Sila sino ang may niwala sa investigasyon na yan? Puro muro-muro. Mga kanila eh. John Mamaril, next hearing, yan may Duterte na nakasama sa isisiwalat ginawa na yung script ng teleserye, sabi niya. So, Meron at meron yan. Oo. Siyempre, nagpresidente yan. May mga tao rin yan na. Correct. Diba? Oo. Ito nga si Bongo eh. Oh. Diba? May yung tatay niya. Oh. Oh, anong pangalan ng construction? Oh. CLTG. Ayan, sinasangkot. Vincent De Jesus, mga kababayan, Mga kababayan, kamuha, tan sa tekstotan. Teka, parang si Francis Magalo na yun. Mga kababayan! Suriin natin mabuti. Mabayang ng eleksyon pa. Nalilito tayo ng mga iyan para umiwas sa totoong may kasalanan. Drop sila ng mga pangalan. Isa ang tinutumbok ng Marcos administration kalaban sa politika, sabi niya. Bakit kalaban ba sa politika itong si Saldico? Kasama. Kalaban ba sa politika itong si Martin Romualdez? Kasama. Baka nga yung mga nasa paligid niya pa, mga pasimuno dyan. Teka muna, bakit hindi na babanggit yung pangalan ng 2 binanggit mo as doon sa Wala sa script. Wala sa script. Ayan. Sige. Angelo Dizon, may pressure galing sa lower house. Kaya sinabit si Estrada at Villanueva na kabilang sa Duterte Black. Paano alam? Paano mo alam Angelo Hindi, Dizon? baka ano lang din yan, yung kanilang haka-haka. Haka-haka. Eric Ruiz, may kasunod pa yan sa senador maliban kay Jinggoy at Villanueva. Scripted na yan para ang butuhan sa impeachment ni VP Sara sa February 2028 ay matuloy para hindi makatakbo na Pangulo ng bansa, sabi niya. Well, kung yun yung nasa utak niyo, malamang yun din ang nasa utak. Aljun Guillermo, parang sarsuela ni Kuya Insyong, sabi niya. Ang Senado at Kongreso, kung sino magaling kumanta, siya ang bida. Ha? Naging instant singer itong si si Bryce Hernandez. Kaya nga sabi ni Aljun ni Guillermo, parang sarsuela ni Kuya Insyong. Ang Senado at Kongreso, kung sino magaling kumanta, siya ang bida. Atanso na imatunanda. Yan ang Nararatansokin. yan ang obserbasyon nila. Manolito Kamagay, sinadiskaya ang witness, sila ang magnanakaw ng pira ng bayan. Tapos gusto Senador Marcolita ilagay sa witness protection program, sabi niya.
Catherine Morales, tama na ang investigasyon sa flood control. Ikulong kung sino ang may sala. Ayun ang punto. Hayaan Hanggang natin. kailan yung ganyang investigasyon, baka na naman katagal-tagal gumulong ng investigasyon, yung makukulong lang itong mga mga accessories. Ayan. Yung mga nasa likod ng accessories Wala. pagala-gala. Parang si Kwan din, si Napulis. Di ba may mga May nasa mga likod? nabanggit na pangalan dyan. Nandyan. Nasaan ba sila? Nasa labas. Si Napulis, nasaan? Nasa Nakakulong. kulungan. Parang Disim teleserye. Kaya yung mga nakikita natin na mga reaction ng mga comments sa mga Facebook, ay siyempre galit yung mga tao dahil pera natin yun. Pera natin yung mga kinukurakot allegedly ng mga ilang tiwaling opisyal. Kaya nga mayroong partisipasyon itong mga kababayan natin. Mabuti na nga mayroon tong yung Facebook na pwede silang diyan nila diyan nila. Pero rin siyempre mag-isip ka rin bago ka mag-komento ng ano. Siyempre meron yung mga fake news before you click. May mga fake news, may mga nanlilin lang din sa taong bayan. Sinasakyan nila ang issue pero hindi nila alam yung punot dulo, di ba? Kaya dapat na mapanuri, basahin mabuti bago kayo magbigay ng inyong mga komento. Yun. At bago rin mag-post nung kung ano. Ayan, dapat na yung tignan ninyo mabuti. Dapat na may sapat kayong batayan para sa ganun ay hindi kayo malagay sa alanganin. Mahirap na, mabigat yung kasong cyber level. Okay, exercise muna tayo. Okay ba, engineer? Take it away. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, good morning. Kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Nestor Gabrillo. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny the Twin. Councilor Mike Sison. Si Councilor Jopi Loresco. Councilor Ardison Soriano. Si Councilor Habardani Misina. Si SK Federation President Ayay Mesina. Si Liga President, baka makalimutan mo. Jose M. Pares Jr. Magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig dyan at nanonood sa FB Live natin sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Ay, thank you sa inyong pag-antabay. Magandang umaga din kay Mayor Christian Viga ng Mapandan, kay Sir Jeffrey at sa Sir Felix Domicilio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Good morning kay Esther Ramos ng Mangkop, Kalasyaw. Evangeline Agustin Untalan. Magandang umaga. Si Vice Mayor Edgar Itak-Tak-Tak no Maminta ng Bimaloy. May laman pa ba yung paminta para doon sa adobo natin? Magandang umaga sa mga kabats ko nung elementary Diyan sa Dasol Central School sa Dasol, Pangasinan. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kayo po ay pansamantalang namamaalam sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryo Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis.
ang tabayanan ng susunod na palatuntunan ni Kapaborito RJ Menes at Kapaborito Joseph Kanilang Bakani sa programang Liknay Baloy. Dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito!